Magandang umaga sa ating lahat at narito na naman po tayo sa pag-aaral sa Biblia. At ito po ang inyong lingkod, Brother Joey, na siya pong magpa-facilitate ng ating pong pag-aaral. So, ngayon pong umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay isang nakakatakot na bagay. Opo, totoo po. Nakakatakot. Mas nakakatakot pa siya kaysa sa COVID-19. Kasi nakakahawa rin po ito. Nakakahawa in a sense na yung COVID-19, ito po yung nakakahawa sa labas. At ang pinakamataas na hawahan po sa Peru ay naglalaro lang sa 0.6%. Ano ba yung 0.6%? Ito po ay 6 kada 1,000. So 6 out of 1,000. Pero ang tinutukoy ko, ang hawahan po nito 100%. At ito po hindi nanggagaling sa labas. Ito po'y nasa loob po mismo natin. Ano po yun? Siyempre, alam nyo na, ito po'y kasalanan. So, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, ang bawat isa po sa atin ay may kasalanan o makasalanan. Teka ha, baka bago kayong mag-react. Hindi ko po sinasabing kayo po'y masama. Iba po yung kasamaan sa kasalanan. So, ang gusto kong ipakita po sa inyo ay tayo pong mga tao ay makasalanan. So, yun po yung problema. Okay? So, yun po yung pag-aaralan natin ngayon. So, sa Bible po, pag sinabi po nating kasalanan, ang ibig sabihin po nito, yung pagsuway ng Diyos sa utos, yung pagsuway ng tao sa utos ng Diyos. Okay? So, meron tayong alam na utos ng Diyos, yung 10 utos, sinasabi po natin. So, hindi po yan yung kasamaan. Halimbawa, yung pag sinabi natin pagpatay ng tao, hindi po yan yun. Okay? Yung halimbawa, hiniwa mo liig, ganyan, o kaya binaril mo, hindi po ganon. Hindi po yun ang ibig sabihin. Pag sinabi natin pagnanakaw, hindi po yung pagnanakaw ng pera, pangungulimbat, hindi po ganon. So, ang sinasabi po natin ay pagsuway, simpleng pagsuway. So, pag sinabi natin pagsuway, parang sa mga bata na meron silang ginawang konting mali, ganyan. Meron silang bagay na ginawa na hindi gusto ng magulang, pagsuway ang tawag natin doon, di ba? So, yun po yung dinidiscuss po natin dito na kasalanan. So, babasahin po natin dito po sa Mark chapter 7 verse 21 at 22-23. Dito po natin makikita kung ano po yung sinasabi po sa ating pagsuway. Okay? So, babasahin ko saglit. Ang sabi po sa atin, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapaluluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. So, ito po yung ating tinutukoy na kasalanan. Okay? So, kung mapapansin po ninyo dyan, medyo parang ginagawa po yata natin lahat ito, kaya lang in a small scale. Halimbawa, pag sinabi nating masasamang pag-iisip, so syempre nag-iisip tayo ng masama sa ibang tao. Pagka naaasar ka, naiinis ka, syempre, nakakaisip ka ng masama. Pagka sinabi natin pakikiapid, ano ba yung pakikiapid? Ito yung sex sa hindi mo asawa. Di ba? Especially yung may asawa ng iba. So, yun po yung sinasabi po nating pakikiapid, fornication. So, hindi ka ba gumagawa niyan? Siyempre, nag-iisip ka rin ng masama sa kapwa mo. Pagnanakaw, nung bata ka, nakaranas kang mangupit, nakaranas kang kumuha ng pera kahit na ano. Ang mga pagpatay sa kapwa-tao, paminsan-minsan nakakapag-isip tayo, no? Sana mamatay ka na, gano'n. Diba sa mga kaaway natin? Pangangalunya, gano'n din. Pagka gumagawa ka ng, pagka pinapantasya mo yung maraming mga kababaihan, o yung mga babae naman, pagka nagpapantasya sa mga kalalakihan, nakakita ka ng hubad na katawan, malaki katawan, aba. Di gano'n yung pangangalunya na po yung sinasabi po natin. Pagsuway, no? Pangangalunya. Kasakiman, pag ikay nagsusugal, gusto mo maangkin yung pag-aari na iba, pag ikay nainggit,
Oh, nasasakim ka, gusto mo magkaroon ka rin ng mga gano'n. Oh, pagka mas maganda yung iba kaysa sa'yo, sasabihin mo, sana all, o kaya mine, mine, o kasakiman yun, di ba? O yung mga bata kapagka sila ay nagpipilit na kunin yung laruan ng kanilang mga kalaro, kasakiman ang tinatawag natin yan. Ang mga kasamaan, o kasama na dyan yung marami mga bagay na ginagawa natin. Pagdaraya, pagdaraya, number one. Ay, nako, marami estudyante dito, nangunguha ng score, ng test, ng sagot ng iba. O kalibugan, ay pambihira. Siyempre naman, alam po naman natin, bastos ang mga pag-iisip po ng bawat isa. Matang masama, mga maninilip dyan, andyan, mga Spider-Man kung tawagin natin. Oh, bakit Spider-Man? Kasi umaakyat sa bubong, para lang makasilip. Kapusungan. Kapusungan yung paglapastangan sa Diyos, di ba? O namumusong ka, o halimbawa, nagmura ka, minura mo magulang mo, pinusong mo yung magulang mo. So, yun po yung ibig sabihin. Kapalaluan, o kapag ka yung vain, di ba? Vainness, pagka palalo ka, ibig sabihin, nag-iisip ka ng wala kang pakialam sa iba. Kamangmangan, kamangmangan yung pong kahinaan po sa salita ng Panginoon, ayaw mong intindihin ang Biblia, ang salita ng Panginoon. So, ito po yung mga kasalanan na sinasabi po natin. Ito po ay natural, very natural po sa atin, sa mga tao. Wala pong tao na makakapagsabi na hindi po siya gumagawa ng kasalanan na kagaya ng sinasabi po natin. Ang lahat po ay gumagawa po nito. Bakit po makikita po natin na talagang tayo po ay makasalanan? Kasi ang sabi sa verse 23, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob, nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. So hindi pala ito galing sa labas, ito pala ay galing sa mismong loob natin. Kaya po tayo, sa ating sarili, tayo po ay makasalanan. Kahit pasabing walang pumilit sa atin na gumawa ng kasalanan, tayo mismo ay makasalanan. At ito po yung kahirapan, kaya po tayong mga tao, wala pong makakapagsabi sa atin na tayo ay pupunta sa langit on our own. Hindi nyo po kayang sabihin na ako ay pupunta sa langit dahil sa aking gawa. Mabait ako. Hindi po totoo yon. Kasi sa pagsasalita po natin na mabait ako, nagsisinungaling na po tayo. Kasi ang nagsabi po sa atin na tayo ay makasalanan ay si Jesus Christ mismo. Kaya po, para sinasabi mo na po na kapag ikay nagsabi na mabait ako, hindi ako makasalanan, hindi ako pupunta ng impyerno, sinasabi mo po na si Jesus Christ ay nagsisinungaling. O hindi namusong ka na, o hindi may kasalanan ka na. Kaya imposible po sa tao na siya po ay maging malinis, perfect sa harapan po ng Diyos. Pagtingin ng Diyos sa kanya, siya po ay kagaya ng isang maruming basahan. So, ganun po yung pananaw ng Diyos sa tao. Kaya tayo po, on our own, hindi po tayo po pwedeng humarap sa Diyos at magsasabi, Panginoon, pupunta ako sa langit kasi mabait ako. Wala pong taong mabait. Mismong sa bibig po ng Panginoong Kristo, nagsabi po niyan, wala pong mabait. So, paano po tayo pupunta sa langit? Hindi po dahil sa ating sarili, kundi dahil sa ginawa ng Diyos. So si Jesus Christ ay namatay para bayaran yung mga kasalanan na yun. At kung ikaw ay aasa kay Jesus Christ, doon ka lamang magkakaroon ng katuwiran. Kaya ka pupunta sa langit. Pero on your own, kung ay kakatwiran mo yung sarili mo, mabait po ako, hindi ka pupunta sa langit. Kasi walang mabait. So yan lang po, ganun lang po kaikli ang ating pag-aaral ngayon, pero I hope na kayo po ay nakaintindi sa ating pong sinabi, sa ating pong pinag-aralan, at ito po ay pagpapatunay na tayo po bilang tao ay makasalanan. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang po tayo, sana po palagi ninyong i-subscribe, i-like, at pindutin na rin po ang notification bell upang kayo po ay patuloy na makapanood ng aking pong mga video at mga vlog na ginagawa.